Isa sa mga anyo ng spirit zone ay ang target form. Ang kalamangan nito sa iba ay mayroon itong mahabang saklaw. Ang kahinaan nito ay ang mabilis na paggalaw ng target. Ngunit kung ito ay susuportahan ng isang taong may parehong katangian, at may mahusay na kontrol sa kanyang spirit zone sa mataas na bilis, ang kahinaan nito ay maaaring mawala. Ito ay nagiging isang mahabang hanay ng kuta ng paghaharap na kinasusuklaman ng lahat. Kadalasan, ang mga kumukuha ng speed test ay nagbabago sa pagitan ng 4 na anyo. Kahanga-hanga talaga si Amy, sabi ng isang babaeng estudyante. At ang ibang mga estudyante ay namangha din sa ginawa ni Amy. Ako kaya ay magiging isang salamangkero din kagaya ni Amy, tanong naman ng isang lalaking estudyante. Kahit na ako ay isang baguhan lamang, masasabi ko na ang ginawa ni Amy ay isang kahanga-hangang pamamaraan. Hindi lamang siya umiikot sa kanyang spirit zone, kundi, lahat ng target na nasa loob ng spirit zone ay mabilis na naglaho. Literal niyang natamaan ang lahat ng target sa isang galaw lamang. Gayunpaman, ang ekspresyon ng mukha ni Amy ay nagpapakita ng pagiging mahinahon. At mararamdaman ang gilas na nagmumula sa kanyang mga galaw. Siya ay kahanga-hanga, kung bibigyan ako ng pagkakataon na lumabas kasama siya. Ang aking buhay eskwela ay magiging kakaiba, sabi ng isang lalaki. Hahaha, mangarap ka, wala siyang pakialam sa kahit sinong lalaki, sabi naman ng isang babae. Nakikita ko na kung bakit ang mga lalaking estudyante ay baliw na baliw sa kanya. Hindi lamang dahil siya ay nagmula sa pinakakilalang pamilya ng Maharlika, kundi dahil siya ay perpekto sa anumang bagay, siya ay isang kahanga-hangang tao. Ngunit bakit siya ay sama-sama sa mga sanggano, tanong ni Shireenei sa kanyang isip. Tapos na ang demonstrasyon ni Amy, siya ang nakakuha ng 9 na antas sa loob lamang ng 20 segundo. Si Amy ay biglang napatingin kay Shireenei, at si Shireenei naman ay nagulat dahil dito. Medyo nagalit naman ang ibang lalaking estudyante sa pagkakatingin ni Amy kay Shireenei. Dahil inakala nila na may pagtingin si Amy kay Shireenei. Ano ba, bakit ako napatingin sa kanya? Hindi ko ito kinakaya. At sigurado ako dito, iritang sabi ni Amy sa kanyang isip. Magkakilala ba silang dalawa, sabi muli ng babaeng estudyante. Hindi ito maaari. Kahapon pa lang siya nagpatala dito, sabi naman ng lalaking estudyante habang sila ay nakatingin kay Shireenei. Nasambit naman ni na Amy at Shireenei sa kanilang isip na natatandaan daw ba kaya sila ng isa't isa. Kapag siya ay nagkalat ng balita tungkol sa aking nakaraan, ito ay magiging isang malaking gulo. Kailangan ko ba siyang patahimikin, nasambit ni Amy sa kanyang isip. Hindi, kailangan kong kumalma, ako ang pinakamagaling at isang modelong estudyante dito sa Magic Academy. Walang dahilan para sila ay maniwala sa mga sasabihin ng isang bagong estudyante lamang. Kung ako ay magiging padalos-dalos, ito ay maaaring pagmula ng hindi pagkakaintindihan, pagpapatuloy na sabi ni Amy. Amy, ano bang nangyari sa iyo, bakit sobrang namumula ang iyong mukha? Tanong ng babaeng may kulay kahel na buhok kay Amy. Wala lang ito, sagot ni Amy. Pagkatapos ng demonstrasyon na ginawa ni Amy, ang mga estudyante ay hinati sa grupo. Para sa lahat ng miyembro ng ika-7 klase, magsimula kayong magsanay gamit ang defense form. Ang defense form ay isang bagay na dapat lagi ninyong sinasanay. Dahil kailangang mag-focus ng isang salamangkero kahit sa larangan ng magulong digmaan, paliwanag ni Teacher Ethela. Ang pamamaraang ito ay ginagamit upang maramdaman ko na pinipigilan ko ang aking kamalayan. Kailangan kong paikliin ang spirit zone upang makagawa ng istruktura. At pagkatapos ay kailangang itaas ang balangkas ng istruktura upang maihinto ang pagbagsak nito. At sa tingin ko, ako ay magtatagumpay, pero dahil hindi ko ito mailarawan, hindi ko ito makampirma. Ito ay magiging madali kung makikita ko ang aking spirit zone sa image zone, sabi ni Shireenei sa kanyang isip. Teacher, maaari ko po bang subukang gumamit ng image zone? Tanong ni Shireenei kay Teacher Ethela.
Ang image zone, ang mga estudyanteng nasa mas mataas na antas sana ang dapat na maunang gumamit nito. Pero mukhang wala namang interesado sa kanila na gamitin ito. Wala naman sigurong masama kung magagamit mo ito ng mas maaga, sagot ni Teacher Ethela. Amy, tingnan mo iyon, ang bagong estudyante ay pupunta sa image zone, sabi ng babaeng may kulay kahel na buhok kay Amy. Nagulat naman si Amy sa kanyang narinig, at halos mabilaukan na siya dahil siya ay umiinom ng mga oras na iyon. Sandali, ano bang ginagawa niya? Anong magagawa ng isang nasa ikapitong klase na katulad niya? Tarantang sabi ni Amy. Simula pa kanina ay puro kakaiba na ang mga ikan-ikilos mo, sabi muli ng babaeng may kulay kahel na buhok kay Amy. Nagpatuloy si Shiranae sa kanyang paglalakad patungo sa gitna ng image zone. At nang makarating na siya sa gitna, ay sinimulan na niyang buksan ang kanyang spirit zone. At sa ilang sandali lamang ay nagawa na niyang mabuksan ang kanyang spirit zone. Patuloy na lumalawak ang spirit zone ni Shiranae, at ang mga estudyante ay nagulat sa kanilang mga nasasaksihan. At patuloy pa din ang paglawak ng spirit zone ni Shiranae. Hanggang sa ito ay umabot na sa diameter na 20 metro. Ang mga estudyanteng nasa ikalimang klase ay gulat na gulat sa ginagawa ni Shiranae. Dahil ang karaniwang sukat ng spirit zone ng nasa ikapitong klase ay nasa 13 metro lamang. Nagawa pa ni Shiranae na mapalawak ang kanyang spirit zone. At kung ito ay magpapatuloy, ang density ng kanyang spirit zone ay bababa, at ito ay mawawasak. Bahagya ng huminto ang paglawak ng spirit zone ni Shiranae. At ngayon ay nagawa na niya ang defense form, ngunit may biglang hindi inaasahang pangyayari. Ang frame ay hindi nabuo, at ito ay guguho. Ang mga estudyanteng nasa ika-4 na klase ay namangha din. Ito ba ay dahil ako ay natatakot gamitin ang image zone? Hindi. Hindi ito dapat maging sanhi ng pagkawala ng aking konsentrasyon. Ano ang pagkakaiba ng ako ay nasa loob at labas ng image zone, sabi ni Shiranae sa kanyang isip. Agad na nakita ni Shiranae ang pagkakamali sa kanyang ginawa. Ibig sabihin, kailangang mapanatili ang spirit zone sa mas maliit na sukat, at kumukonsumo din ito ng kapangyarihan ng kaisipan. Para mapalitan ang anyo ng spirit zone, ang kapangyarihan ng kaisipan ay kinakailangang gamitin. At ang pagpapanatili sa maliit na sukat ng spirit zone ni Shiranae ay ang isang malaking problema. Ibinalik ni Shiranae ang kanyang spirit zone sa dati nitong laki. Nagulat muli ang mga estudyante sa kanilang nasaksihan. Nagpatuloy pa din si Shiranae sa kanyang ginagawa, ngunit, parang mas lalo pa itong lumalaki. Si Amy naman ay parang medyo natutuwa pa sa mga nangyayari. Patuloy pa din ang paglaki ng spirit zone ni Shiranae. Hanggang sa nagawa na ni Shiranae na mabuo ang isa sa mga anyo ng spirit zone. Ang mga estudyante ay patuloy pa ding namamangha sa mga ginagawa ni Shiranae. Si Shiranae ay nagtagumpay na makagawa ng isa sa mga anyo ng spirit zone sa kanyang unang araw ng pag-aaral sa Magic Academy. At kahit siya ay namangha din sa kanyang mga nagawa, siya ay parang nasa loob ng isang diamante. Masaya naman si Teacher Ethela sa mga ginawa ni Shiranae. Nagawa nito ang isa sa mga anyo na tinatawag na defense form kahit na ito pa lamang ang unang araw ni Shiranae sa klase. Totoo pala ang balita na nakuha niya ang buong atensyon ng iba pang mga guro. Ano sa palagay mo, Amy? Masayang sabi ng babaeng may kulay kahel na buhok kay Amy. Pero, si Amy ay medyo parang nawala na naman sa kanyang sarili. Papaano ko makakalimutan ang naging ugat ng aking kahihiyan, ngayon na siya ay nakapasok dito sa Magic Academy? Nakakasiguro ako na may tumulong sa kanya. Magagawa niyang makahabol sa klase sa lalong madaling panahon, at ang kanyang impluwensya ay mas lalo pang lalago. Babaguhin ko ang aking mga plano, kailangan ko siyang lapitan ng patago. Nasambit ni Amy sa kanyang isip. Mas lalo siyang gumagaling sa aspeto ng omnipotence. Para bang buong buhay niya ay siya ay nagsanay sa bundok, sabi ni Teacher Ethela sa kanyang isip. Guro, ang laki nito ay nabawasan ng husto, sabi ni Shiranae kay Teacher Ethela. Oo. Ang laki nito ay nabawasan.
ngunit ang density nito ay lumaki. Sa ganitong antas ng density, karamihan sa mga pisikal na epekto ay hindi magiging sapat upang masira ang iyong spirit zone. Bilang karagdagan, ang density na ito ay magbibigay sa iyo ng ilang antas ng paglaban, laban sa salamangka ng pag-atake sa iyong kaisipan. Magaling ang iyong ginawa, maaari mo nang alisin ang iyong spirit zone ngayon, paliwanag ni Teacher Ethela. Maraming salamat po, sabi muli ni Shiranae kay Teacher Ethela. Magaling ang iyong ginawa, binabati ka namin, sigaw na pagbati ng ibang mga estudyante kay Shiranae. Sobra ang saya na nararamdaman ni Shiranae, ngunit siya ay biglang nakaramdam ng hiya dahil ang lahat ng mga estudyante ay nakatingin sa kanya. Agad siyang tumalikod at naglakad palabas ng image zone. Maraming salamat, hiyang-hiyang sabi ni Shiranae, kinikilala ko, na ang kanyang pananaw ang naging dahilan upang siya ay magtagumpay. Isinasaalang-alang na siya ay isang convergent type. At may isang hindi pangkaraniwang spirit zone, siya ay nakatadhanang magtagumpay sa ganoong uri ng anyo. Dapat ko pa din siyang bantayan, mayroon ding mga hindi mabilang na tingin kay Shiranae. Ngunit ang mga ito ay hindi lahat pare-pareho ang damdamin. Mayroong nakakaramdam ng kompetisyon, mayroon ding nakakaramdam ng paghanga at pagmamahal. Mayroon din namang nakakaramdam ng inggit, at higit sa lahat ay mayroong ding nakakatakot ang titig. Kinabukasan, isang partikular na tingin na naman ang mapupunta kay Shiranae. Ito ay si Teacher Sina, at si Shiranae naman ay nagulat nang makita niya si Teacher Sina. Si Teacher Sina Oliver ay ang isa sa mga guro na nagbigay ng pagsusulit kay Shiranae. Siya ay ang guro na namamahala sa ika-5 klase at ito ay hindi alam ni Shiranae. Ngunit ang dahilan kung bakit siya ay gumawa ng paraan upang maglaan ng oras para makapagturo sa ika-7 klase ay upang siya mismo ang makapagturo kay Shiranae. Medyo parang takot na takot si Shiranae kay Teacher Sina, dahil sa kanyang palagay siya ay tinititigan nito. Ito ang ating unang paghaharap, hindi ka ba magsasabi sa amin ng isang nakakatuwang kwento? Totoo ba na lumalabas kayo ni Mr. Thad? Tanong ng estudyante kay Teacher Sina. Ngunit si Teacher Sina ay medyo nainis sa tanong sa kanya ng estudyante. Ibinukas ni Teacher Sina ang kanyang palad, at may lumabas dito na maliit na piraso ng yelo na animoy maliit na piraso ng jam anti. Mayroon bang makakapagpaliwanag ng teorya sa likod ng spell na ito? Tanong ni Teacher Sina sa mga estudyante. Ang mga estudyante ay medyo nakakaramdam ng lamig. At ang paligid ay nagyayelo na dahil sa sobrang lamig. Teacher, nilalamig po ako, sabi ng isang babae kay Teacher Sina. Ang dahilan kung bakit kayo ay nakakaramdam ng lamig ay dahil kayo ay kulang sa enerhiya. Ngunit, ang salitang malamig na enerhiya ay wala sa mundong ito. Sa makatuwid, habang ang temperatura ay maaaring tumaas ng walang hanggan. Hindi ito maaaring bumaba ng walang katiyakan, ang estado na kung saan ang enerhiya ay tumama sa zero. At ito ay tinatawag na absolute zero, kung kukuha tayo ng kaunting enerhiya mula sa silid na ito. Madali tayong makakagawa ng mga bagay na tulad ng yelo. Ngunit kung hahatiin natin ito sa maliliit na piraso, at tayo ay lilikha ng isang kasalukuyang convection. Ano sa inyong palagay ang mangyayari? Ang sagot ay, maaari tayong lumikha ng mga temperatura na sapat ang lamig upang pumatay ng isang tao. Katulad na lamang nitong aking ginawa, at sa mga ganitong kaso. Paano nakaka-absorb ng enerhiya ang isang salamangkero nang walang anumang ginagamit na kagamitan? At paano tayo makakagawa ng isang salamangka, kinokontrol ng salamangkero ang mundong nasa loob ng kanyang spirit zone? Kahit na ito ay maliit lamang, sa loob ng mundong ito, ang salamangkero lamang ang naghahari dito. Habang naiimpluwensyahan ang pandama, ito ay maaaring lumikha ng liwanag, amoy, o pisikal na pakiramdam. Ang mga espesyal na pandama ng mga salamangkero ay nagbibigay sa kanila ng espesyal na kakayahan upang mamuno sa katotohanan. Dahil sila ay nagtataglay ng parehong kakayahan bilang isang Diyos. Paano kung hindi nila alam kung ano ang kaya nilang gawin? At kung papaanong ang salamangkero ay makakagawa ng salamangka?
Kailangan nilang gawin ang ilang mga kondisyon, at ang mga kondisyong ito ay tinatawag na omniscience at omnipotence. Ang omniscience ay ginagamit upang malaman ang lahat. Ang omnipotence naman ay ang lakas na kayang gawin ang lahat. Ang dalawang ito ay itinuturing na kakayahan ng mga Diyos. At ito din ay ginagamit ng salamangkero upang makagawa ng salamangka. Kahit gaano ka makapagyarihan, at wala kang kaalaman, hindi ka makakagawa ng salamangka. Kaya naman, sa kabila ng pagkakaroon ng mahusay na pandama, pinag-aaralan pa din nila ang mundo. Ito ang dahilan kung bakit hindi gumagamit ng salamangka si Shiranae. Wala siyang konsepto ng omniscience. Ang tanging sinanay lamang niya ay ang kanyang omnipotence. Lahat kayo ay makakapag-aral ng iba't ibang asignatura sa eskwelahang ito. Ang Spirit Zone ay kalahati pa lamang ng inyong pag-aaralan para makagawa ng salamangka. Kung hindi kayo mag-aaral ng mabuti, walang dahilan para kayo ay maging isang salamangkero. Simula ngayon, magsisimula na kayong mag-aral ng basic chemistry, paliwanag ni Teacher Sina sa mga estudyante. At sumang-ayon naman ang mga estudyante sa mga sinabi ni Teacher Sina. Naisip naman ni Shiranae na kakayanin niyang lahat ito. Dahil siya ay magiging isang salamangkero, dumating na ang dapit hapon. Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay karaniwang pumupunta sa silid-aklatan o nakikilahok sa mga pananaliksik. Araw-araw na pumupunta si Shiranae sa silid-aklatan. Pero kahit na lagi niya itong ginagawa, hindi pa din niya kayang makipagsabayan sa mga maharlika sa mga aralin. Pagod na pagod siya dahil sa lagi siyang kulang sa tulog. Ngunit ang pag-aaral ng salamangka ay nakakapagpagaan ng kanyang pakiramdam. Dahil nais niyang matupad ang kanyang mga pangarap. Mayroon daw ba kayang nakakagawa ng salamangka upang makapag-alis ng pangangailangan sa pagtulog? Habang siya ay naglalakad, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Siya ay unti-unting lumilipad sa hangin, at pakiramdam niya ay siya ay lumilipad. Paglingon niya sa kanyang likuran, mayroon palang isang tao na nakahawak sa kanyang likuran at ito ang naging dahilan upang siya ay lumutang sa hangin. At siya ay dinala nito sa gitna ng gubat, pagbagsak niya sa lupa. Ay nakatayo sa kanyang harapan ang taong nagdala sa kanya dito sa lugar ng kanyang kinaroroonan ngayon. At nagulat si Shiranae nang tanggalin ng taong ito ang balabal na nakalagay sa kanyang ulo. Ang taong ito ay si Amy Carmiz, at naisip ni Shiranae na balang araw ay magkikita silang muli ng Amy. At sinong mag-aakala na sila ay magkikita sa ganitong pagkakataon? Siya pa din daw ba kaya ang batang nakilala niya 5 taon na ang nakakalipas? Sa aking palagay ay naaalala mo pa ako, sabi ni Amy kay Shiranae. At may biglang kung anong liwanag ang lumabas sa mga kamay ni Amy. At ito ay mas lalo pang lumalaki, tatapusin kita ngayon dito. Biglang bumalik sa alaala ni Shiranae ang mga nangyari 5 taon na ang nakalipas. At naisip din ni Amy na si Shiranae pa daw ba kaya ang batang nakilala niya noon. Oo naman, naaalala ko pa ang lahat ng mga nangyari. Inutusan mo ang mga sangganon na pilit na tanggalin ang aking mga kasuotan, sabi ni Shiranae kay Amy. Tumigil ka, huwag mo nang ituloy ang iyong sasabihin, nahihiyang sabi ni Amy. Nagkakamali ka, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Hindi ako isang malanding babae, pagpapaliwanag ni Amy. Natulala naman si Shiranae dahil sa mga sinabi ni Amy. Ang mga sangganang iyon ang talagang may nais na ikaw ay hubaran. Hindi ko sila inutusan. Paliwanag muli ni Amy, hindi ba sinabi mo na may gusto kang makita, putol na sabi ni Shiranae. Hindi. Kalimutan mo na iyon, wala akong ibig sabihin sa aking mga sinabi. Sa simula pa lamang ay wala na talaga akong interes sa mga lalaki, pagpapatuloy ni Amy. Dinala mo ba ako sa lugar na ito para lamang sabihin sa akin iyan, tanong muli ni Shiranae kay Amy. Siyempre hindi, bakit ba ako nagpapaliwanag sa iyo? Naisip ni Shiranae na si Amy daw ba kaya ay nag-aalala dahil baka ikalat niya ang mga balita tungkol sa kanya. Ang kailangan mo lamang gawin ay humingi ka sa akin ng tawad ngayon. Naiintindihan ko na ninanais mong makalimutan ko ang nakaraan, sabi muli ni Shiranae.
Pagkatapos ng lahat, ikaw ang may pinakamataas na grado sa buong intermediate class. At ikaw ay sobrang kilala, pero hindi na natin mababago pa ang mga nangyari na. Imbes na ikaw ay magdahilan, hindi ba mas mabuting humingi ka na lang ng tawad? At tapusin na ang lahat ng ito, at sa aking palagay ay iyan ang iyong tamang gawin, pagpapatuloy ni Shiranae. Natulala naman si Amy dahil sa mga sinabi ni Shiranae. At naisip ni Amy na magaling talagang magsalita si Shiranae. Sinasabi niya ang mga tamang bagay upang mapahiya ang ibang tao at upang mas maitaas ang kanyang sarili sa mga ito. At ang lakas naman ng loob ni Shiranae para makipag-away sa kanya. Ako, hihingi ng tawad sa iyo, anong mapapala sa paghingi ko ng tawad sa iyo, seryosong sabi ni Amy. Ha, anong sinabi mo? Gulat na sabi ni Shiranae. Ang ibig kong sabihin ay, sabihin na nating ako ay hihingi ng tawad sa iyo. Nakakasiguro ba ako na hindi mo ako ipagkakanulo pagkatapos kong humingi ng tawad sa iyo? At kapag ako ay humingi sa iyo ng tawad, ay ibig sabihin noon ay inaamin ko na ang nangyari sa nakaraan ay talagang ako ang gumawa. Hindi ba mas magiging masama para sa akin ang sitwasyon na iyon, seryosong sabi ni Amy. Kailangan mo bang makakuha ng isang bagay mula sa paghingi ng tawad? Ang paghingi ng tawad ay ang pinakamababang asal para sa ibang taong iyong nasaktan. Hindi ito isang bagay na ginagawa mo para lamang makuha mo ang isang bagay, sabi muli ni Shiranae. Ha, nakikita ko na wala kang ideya kung papaano gumagana ang mundo. Walang dahilan upang ako ay maglaan ng panahon para dito kung ako ay walang mapapala. Kung patuloy kang magsasabi ng kalokohan, mahihirapan kang makaligtas sa Magic Academy kahit nalubayan pa kita. Naisip ni Shiranae na ang pagiging isang modelong estudyante ni Amy ay gawa-gawa lamang. Ang kanyang masamang pagkatao ay hindi pa din nawawala. Nakakaramdam na ako ng pagkapanalo, isang bagay pa ang nais kong sabihin sa iyo. Alam mo ba kung ano ang pinaka nakakatakot sa buong Magic Academy? Ito ay ang mga upperclassmen, seryosong sabi ni Amy. At parang medyo nakaramdam ng takot si Shiranae dahil sa mga sinabi ni Amy. Kapag may ginawa kang masama sa kanila, hindi lamang lahat ng mga estudyante nasa mataas na antas ang iyong magiging kaaway. Kundi pati na din ang iyong mga kasamahan sa klase. At ang katotohanang ikaw ay isang ordinaryong tao ay lalabas. Kapag nangyari iyon, ikaw ay mapapatalsik sa eskwelahan, sabi muli ni Amy. Natatakot ka na ipagkalat ko ang tungkol sa iyo, kaya susubukan mong ako ay mapatalsik. Sagot naman ni Shiranae. Hindi pa naman kaagad, sinasabi ko lamang na maghihintay ako. Kukumpirmahin ko lamang kung gaano ka mapagkakatiwalaang tao, sabi muli ni Amy. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Shiranae kay Amy. Simula sa araw na ito, dadalhan mo ako ng kape araw-araw. Makikita ko kung gaano ka mapagkakatiwalaan, habang ginagawa mo ang aking mga kondisyon. Batay sa aking mga narinig, ikaw ay nakapasok sa Magic Academy sa pamamagitan ng espesyal na rekomendasyon. Para sa isang ordinaryong tao na malayo ang naabot, ito ay magiging napakahirap. Hindi ba nakakadurog ng puso ang mapatalsik pagpapatuloy ni Amy? Ayos lang, kung magagawa kong magkaroon ng kredibilidad sa mga masamang gawain, gagawin ko ito, mahinahong sagot ni Shiranae. Magaling. Ayusin mo ang iyong pag-uugali. Pagkatapos ng lahat, ang iyong hinaharap ay nakasalalay dito, at kapag ito ay sinabi mo sa ating mga guro, ikaw ay tatapusin ko. Seryosong sabi ni Amy, at ito ay biglang lumipad paitaas at umalis. Naisip ni Shiranae na mas mabuti nang gawin niya ang nais ni Amy, kaysa sa siya ay mapatalsik sa eskwelahan, pero siya ay nagagalit, dahil hinayaan niyang gawin niya ang mga nais ni Amy.